Nagpapatuloy po ang News at 1. Pinarangal Aquino ang mga natatanging manggagawa ng bansa sa taunang Search for Outstanding Public Officials and Employees Awards. Dito po ay kinumpirma rin ni Pangulong Aquino na posibleng maisabatas na sa susunod na taon ang Salary Standardization Law of 2015 para sa dagdag na sahod at benepisyo sa mga kawani ng gobyerno. Ang kabuang ulat, alamin natin mula sa aming kasamang si Elena Luna, live. Maraming salamat, Kirby. Simula sa January sa susunod na taon ay madadagdagan na ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Ito ay sa bisa ng Salary Standardization 4 na inendoso ngayong araw ni Pangulong Aquino sa Kongreso. Ang pahayag ng Pangulo ay sinabi niya kanina sa programa na 2015 Outstanding Employees and Officers of the Government. Ayon sa Pangulo, ang standardization law na ito ay magbibigay nga ng karagdagang sweldo sa mga empleyado ng gobyerno. Kanina pinarangalan niya ang 28 individual at 2 grupo ng mga ahensya ng pamahalaan na ayon sa Pangulo ay tahimik na gumagawa ng kanilang tungkulin sa bayan. Ilan lamang sa mga awardees kanina ay si Fire Officer Trixie Dagame ng Regional Office No. 8 sa Tacloban City. Kahit na pumanaw ang 2 anak sa Bagyong Yolanda, ginawa pa rin niya ang tungkulin na rumisponde sa sunog. Kanina rin ay kinilala ng Pangulo ang truck driver na si Roy Esteron ng National Food Authority sa Quirino Provincial Office. Dahil sa abilidad ni Mr. Esteron ay nakatipid ang NFA sa repair at maintenance ng sasakyan at dahil naman sa kanyang inisyatibo ay nagkaroon ng waste segregation sa NFA. Tumanggap naman ng Presidential Lingkod Bayan Award si Police Senior Superintendent Gilbert Sosa dahil sa kanyang pagbuo ng kauna-unahang Cyber Cops sa bansa at Cybercrime Division ng CIDG. Tumanggap naman ng si Dangal ng Bayan Awardee Joanne Haber ng Office of the President na araw-araw ay kasama ni Pangulong Aquino dahil siya ang nag-aayos sa mga dokumento ng Presidente. Sa speech ng Pangulo kanina, sinabi niya na kung wala ang mga tulad nila, hindi maisa sa katuparan ang mga plano ng mga lider ng ahensya. Narito ang bahagi ng speech ni Pangulong Aquino kanina. Pinatayan natin sa daang matuwid, hindi uubra ang ganitong klaseng pag-iisip. Agad nating itinaguyod ang mekanismong sinisigurong tapat at mauhusay lamang ang nagtatrabaho sa gobyerno. Maigting nating hinahanap at pinapanagot ang mapagsamantala nang hindi na muli pang maghari-harian. Kaya talaga pong ikinalulugod ko ang maging bahagi ng ganitong pagtitipon, ang pagkilala naman sa mga huwarang kawani ng ating pamahalaan. Sa ngalan po ng sambayanan, taos-puso ako nagpapasalamat sa dedikasyon at profesionalismo ng ating awardees, sa pagsisilbi ninyong dangal ng gobyerno at sa pagiging katuwang sa pagbabago. Karaniwan nga po, ang mga awardees natin hindi kilala ng publiko. Nagtatrabaho sila ng tahimik. Wala mang nakakakita, ginagawa pa rin nila ang tama. Hayaan po ninyong lubusin natin ang pagkakataong ito para kilalanin sila at ihayag ang magaganda nilang ginawa para umabot sa puntong ito. At gaya ng sabi ko kanina, inihayag ng Pangulo sa programa kanina ang pagkakaroon at kanyang pag-endorso ng Salary Standardization 4 sa Kongreso. Narito ang bahaging yon ng talumpati ni Pangulong Aquino. Dahil nga po, mayroon na tayong maasahang civil service, may lakas tayo ng loob na imungkahi sa Kongreso ang isinusulong nating Salary Standardization Law 4. May lakas din ng loob ang Kongreso sa pangunguna ni Senate President Frank Trilon at Speaker Sonny Belmonte na pagtibayin ito. Sa tulong nating legislatura, inaasahan nating maisakutuparan ito sa susunod na taon. Hangad po natin ipagkaloob ang makatwirang pasahod sa ating mga kawani at ilapit ang nakukuha ng mga nasa gobyerno sa pribadong sektor.
Kanina rin ay bahagi ng speech ng Pangulo ang pagbibigay niya ng paalala na kailangan ay pumili tayo ng leader sa susunod na administrasyon na magpapatuloy ng mga reformang nasimulan ng Aquino government. Ayon din sa Pangulo, ang dapat na pipiliing pinuno ng bansa ay yung uunahin ang bayan bago ang sarili. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.